So, magandang araw. So, ang topic ko ngayon ay bakit blue pill pa rin talaga ang pinaka-the best na strategy. Kasi, yan yung lipunan natin, yan yung nakagawian na. So, talagang blue pill talaga. Need mo talaga na mag-pursue. Ibig sabihin ko na mag-pursue is di ba sabi ko, looks mo na magdidetermine ng dating life mo. So, ibig sabihin ko na mag-pursue ay pag nakakuha ka ng choosing signals. Kung kuwari, nagpapaganda siya, tapos, o kaya minessage ka ng una, so kailangan mo mag-follow up doon, tapos kinakausap ka, ganon. Pero dahil sinabi ko nga sa'yo, hindi mo malalaman kung gusto ka talaga. Malalaman mo lang pag nakipag-SEX siya at pumayag, binigay niya sa'yo yun. Doon mo lang malalaman na gusto ka. So, maaring friendly lang siya. Pero, yung friendliness, may chance pa rin yun. Kasi, yung babae, pag hindi ka talaga trip, hindi niya trip yung itsura mo, ni kausap, di ka niya kakausapin. So, ang gagawin mo lang talaga ay mag-antay ka ng mga ganon. Kausapin ka, yung hinahawakan ka sa balikat, braso, ganyan. Natanggap ko yan, pero hindi ko binibigyan ng mali siya kasi nga, merong iba friendly lang. Kasi nga, dahil sa itsura mo, dahil mukha ka maamo, mukha mabait, or cute ka. Which is, ganun yung sa experience ko na nakukyutan sa akin. Pero yung talagang sexual attraction, siguro malalaman ko kung niyaya ko kasi hindi ko naman niyayaya eh. So, yun pa rin talagang best na strategy, blue pill. Wala kasi talagang passive, yun talagang yung babae yung manliligaw. May experience mo lang yung babae manliligaw pag kayo na. Ibig sabihin, pag binigay na niya yung katawan niya sa'yo, siya na yung parang magpursue kasi binigay na niya yun. Ibig sabihin, gustong gusto ka na niya talaga. So, siya yung magme-message sa'yo, tapos kakamustahin ka, papasayahin ka. Hanggat maaari nga, ayaw ka niya mawala eh. Na talagang pursue ka niya. Yun yung sinasabi natin. Yun yung na-experience ng Chad. Now, Chad ba ako? Hindi ako Chad, pero na-experience ko yun. Kaya alam ko yan. Kasi, hindi ako, natutunan ko yan nung 19 ako eh. Yung panliligaw, hindi umi-effect yan. Yung ikaw nagpursue na hindi ka gusto, na napilitan lang na nagkagusto. Maganda yung ikaw talaga yung gusto, yung tanggap niya lahat sa'yo. Tapos, ikaw na lang gagawa ng paraan. Parang ganun nga. Kung ano yung experience ng Chad, ganun. So, kailangan mo pa rin talaga ng mag-follow up. Hindi pursue yung sinasabi. Actually, hindi siya pursue. Pursue pa rin siya, pero follow up. Ibig sabihin, naka-receive ka ng ganun. Yayain mo lumabas. Ganun lang. Pag hindi pumayag, tapos, ang daming rason, ibig sabihin, hindi kanya trip. Yun lang yun, malalaman mo agad. Huwag mo na kulitin pagka ganun. Hindi na uubra yun. Pagka tumanggi na ng una, ibig sabihin ayaw niya talaga. O kaya naggumagawa ng mga dahilan. Kasi marami pa yung option, marami pa yung nakaka-chat. Diba sinabi ko nga, pag pogi ka, hindi guarantee rin na ikaw lang yung ini-entertain niya. Kasi 5 kayong pogi. Tinanong ko na yan sa girlfriend ko eh. Na 5 kami yung nakaka-chat niya. So, alam ko yan. Doon pa nga lang, mabablockpill ka na eh, na 5 kayong pogi na nagko-competition. So, yun yung nun. Kailangan mo ring mag-pursue as follow-up. Pero wag mong pakita yung yung parang mababa yung value mo. Ibig sabihin, pag nakipagrelasyon yung babae sa'yo, ibig sabihin, may nakita siya sa'yo na mapapakinabangan sa'yo. Either serbisyo mo or genetic mo.
or ano, status mo or pera. Ganon. Pero status mostly. Yung pera kasi, di talaga ako naniniwala talaga sa pera kahit papaano. Kasi, siguro, yung expectation na lang yung ng babae kasi depende sa edad yan eh. So, pag 25 pataas, security na yung hinahanap niyan. So, pagka nakipagrelasyon yung 25 pataas sa'yo, tapos, o kaya pag nakipagrelasyon yung babae na 35 ka na or 30 ka na pataas, ibig sabihin may status ka. Tsaka may pera ka kahit papaano. Kasi nga, kahit hindi naman masyadong marami yung pera, basta nakikita niyo yung potential mo. Kasi sa edad mong yun, expected na may pera ka na, tsaka may status ka. Kasi, syempre, ang tanda mo na eh. Yun na lang mapapakinabangan sa'yo eh. Tapos yung looks mo, mag-fade na rin yan kahit onte. Pero usually, mga babae na pumapatol sa may edad, yung mga 30 pataas, ay normie. Normie yung lalaki. Ibig sabihin, yung looks niya, hindi ganong nag-fade. Kasi pagka yung genetic mo talaga, yung napanot ka, tapos sabay, nag-fade talaga yung looks mo, mukha ka na matanda. 0 talaga yung tsansa mo. O kaya nabungi ka na na marami kang injuries ganyan sa muka, ganun. Mas prioridad ng babae yung muka kaysa katawan eh. Kaya hindi ako naniniwala yung nagji-gym kasi ako ang payat-payat ko eh. Ganito na talaga katawan ko. Hindi ako naniniwala sa gym. Walang gym sa muka. Ito. Yan yung gusto nila, muka. Hindi yung gym. Yung six-pack mo. Bakit may six-pack ka ba sa muka? Wala ka naman six-pack sa mukha. Jawline meron. Ayan, mga jawline na ganyan. Yan yung gusto ng ng babae. Hindi yung six-pack mo. Hindi ubra yan. Hindi niya trip yan. Gusto niya talaga mukha. Kahit na marami kang peklat sa katawan. Or kung ano pa yung mo. Mahalaga. Meron nga ako nakita bata, anak siya. Baldado yung lalaki. Pero pogi siya, chad siya. Pogi yung lalaki. Pero gustong gusto pa rin siya nung nanay niya. Ini-spoiled siya. Pati yung mga waiter talagang yun. Sa Incel TV ko ata nakita yun na mahalaga talaga yung mukha talaga. Mukha talaga yung nagbibigay ng kilig sa Yan yung sinabi ko doon sa una kong video na love at first sight. Na totoo yan. Totoo yung love at first sight. Pero sa babae lang. Sa babae lang yan, love at first sight. Kikiligin sila sa mukha mo. Tapos sabay, magana sila sa sa sex. Pagka pogi ka, maluluha-luha pa sila. Kasi nararanasan ko yan. Maluluha-luha pa sila. Tapos sabay kinikilig sila. May spark yung mata nila. Ganun yan. Kaya alam ko yan kasi naranasan ko yan. Hindi ko naman pinagyayabang na pogi ako. Kasi nagustuhan ako Ibig sabihin, may tsura ako kahit papaano. Kaya alam ko yung pakiramdam na So, ganun yan sila. Tapos sabay, hindi ka tatanggihan yan, promise. Pagka genuinely na gustong gusto ka niya, hindi ka niyan tatanggihan. Minsan pa nga, sila pa magyayaya Kuwari, nakasakay kayo sa jeep or taxi, nasa likod kayo. Hahawakan niya yung yung itlog mo, hahawakan ka ng ganyan ng babae. Kasi gustong gusto ka niya So, yun yung ko Yung pag-pursue is, follow up. Follow up siya. No, kailangan mo bang magbigay ng mga gamit, ganyan? Hindi. Wala kang dapat ibigay. Kakain lang kayo sa Jollibee. Yan, kahit kada labas nyo Jollibee. Ganyan lang gagawin nyo. Tapos, kada labas nyo Jollibee kayo. Tapos nyo kumain sa labas, diretso na kayo dun sa sa mot-mot. Kasi gusto nila yan. Kuwari lang na hindi gusto yung babae yan, pero gusto nila yan. Gusto nila na ganyan, na masolo ka niya. Kasi attracted nga siya sa iyo
So, yun. Pero kung normie ka, 'di ba normie ka? So, ang gagawin mo, yun, ganun pa rin, same. Ang mga, pansinin mo yung Chad na last na pinakita ko na video, yung short clip. Di ba yung lalaki gumaganon, tapos hinahalikan yung balikat ng babae, pero yung babae kinikilig. Kasi blue pill talaga na strategy talaga yung ano. Nawa ko, ginagawa ko ba yun? Hindi. Hindi ko ginagawa yun. Hindi ko ginagawa yung ganun. Kasi, ano eh, usually kasi ako mas may itsura eh. So, hindi ka talaga magsisim pagka yung kapartner mo hindi ganong may itsura. So, parang talagang ikaw yung hari talaga. Nangingibabaw. Kasi ako yung may mas itsura eh. So, yun. Kaya hindi ko ginagawa yun. Pero siya, ginagawa niya yun. Kasi nga, pareho sila ng may itsura eh. Actually, hindi. Mas may itsura pa rin talaga yung lalaki. Nakita mo ba yung last clip niyo? Nakasalamin na lalaki. Di ba yung jawline pa lang niya maganda? Tapos naluluha pa yung babae. Yun, totoo yan. Kinikilig sila. Kahit kaklase mo eh. Naranasan ko yung sa kaklase ko. Na kinikilig na na tapos minsan, naranasan ko rin yun. Yung parang kinukurot ako nung kaklase ko dati nung college. Kasi medyo tanga pa ako nun eh. Kasi hindi ko alam na parang trip niya pala ako. Tapos siguro nababagalan or yung mga ganon. So kailangan dapat marunong ka bumasa ng mga signal na ganyan, na friendly, tapos sabay di ba sabi ko hindi mo malalaman mo lang pagka niyaya mo. So yayain mo ng ganon. Mahilig kasi ako dati yan yung hobby ko. Hobby ko talaga yan, kaya na-master ko na yung mga ganyan eh. Na hobby ko talaga yan, makipag-date. Kasi nag-enjoy ako sa company ng babae kaysa lalaki. Kasi sa lalaki, may chance na mainggit dahil sa itsura mo. Tapos laging competition pa yon. Kahit nga sa basketball, papapogi. Na basta may babae, papapogi. Ikaw competition lalaki. Minsan nga magkakaibigan kayo eh. Tapos, iiwan ka sa ere dahil lang sa babae. Kuwari, sasamahan niya yung ganyan talaga yung mga lalaki. Kaya hanggat maaari, hindi ako nakikipagkaibigan sa lalaki gano'n. Mas masaya ako nakasama babae. Kaya nung kabataan ko, hilig ko yun makipag-date. Kahit hindi ko maging girlfriend yung babae. Basta gusto ko lang talaga may kasama babae parati. Pupunta ako, meron ako nakadate na taga UE, taga Lyceum, kung saan eskwelahan pa yan nung ako, college ako. Hindi ko sila, nagiging girlfriend ko ba sila? Hindi. Basta enjoyin mo lang. Kasi talagang, yun yung hobby ko eh. Enjoy ko talaga yun na Basta yun. Basta yung exclusive kayo. Wag yung grupo kayo, yung grupo ng babae, tapos ikasama ka. Utusan ka nun. Wag ka sasama pag ganun. Dapat exclusive lang kayo. Laging, kuwari, labas tayo, ganyan. Tayong dalawa lang. Yung ganun. Basta lagi lang kayong dalawa. Kahit na hindi mo man maging girlfriend yan, at least, hindi ka babastusin ng babae. Kasi, pag grupo kasi yan, yung babae, may chance na pag-usapan ganyan na nakatalikod ka. Tapos, pagka hindi ka nila gusto, medyo, siguro, peperahan ka na lang yan. Tapos, sabay, hindi ka re-respetuhin. Kaya mas maganda yung paglalabas kayo parati, laging exclusive lang. Huwag yung mga barkada, ganyan. Di ubra yan. Mas maganda talaga exclusive, one-on-one lang kayo. Isa pang factor yun dahil introvert ako eh. Malaking factor yun. Actually, mga introvert yun talaga yung mga yung mas maraming eh. Panoorin yung channel na Hiding in My Room sa YouTube. Kaugali ko yung lalaki na yun. Tapos sabay yan, introvert din siya. Mahilig siya lumabas kasama ibang babae. Mas masaya siya na kasama yung
mga babae. Kasi unang rason niya, matitira mo ba yung mga kaibigan mong lalaki? Di ba hindi? Ikaw, tanungin kita, matitira mo ba yung mga kaibigan mong lalaki? Magiging masaya ka ba na kasama mo lalaki na magkokompetisyon kayo? Tapos wala ka naman mapapala. Hindi mo naman matitira yun. Pwede, kung bakla ka, tirahin mo sa puwet. Hindi ka talaga mag-i-enjoy pag lalaki kasama mo, pag babae kasama mo. Katabi mo pa lang, pwede mo nang amoy-amoyin eh. Ang bango, diba? Yung amoy pa lang nun. Panalo ka na kahit ano. Now, ang problema kasi sa normie, medyo mahihirapan ka. Kasi ganito, diba sabi ko nga, makachat sila, unang step. Now, mapapayag sila mapalabas na kasama ka, na solo kayo. Ibang usapan na yan. Kaya sinasabi ko ganito na mag-try kayo na mag-try bago kayo mag-25. Tapos pag 25 kayo, na lumagpas kayo ng 25, syempre, pupursue mo na rin yung pera niyan at the same time. Kasi yung oras, pa-forward yung oras So, ang gagawin mo na lang, kung meron. At hanggat maaari, papataasin mo yung status mo, tsaka pumera ka. Oo nga, dati, nung nagmasteral pa ako, yung mga ganyan. Medyo matrabaho siya, pero yung kasing inisip ko, para sa sarili ko. Diba nasabi ko na rin to sa last na video ko, kailangan selfish ka talaga. Selfish ka, gusto ng babae yan makasarili ka. Kaya nga pagka lumalabas kami, kain lang sa fast food. After nun, konting ikot, tapos diretso na sa gusto nila yung ganun yung selfish ka. Walang labas na hindi kami dumidiretso sa sa motel. Sa motel, walang labas na hindi. Lagi pag lumalabas kami, kumaran date. Kasi para sa akin, masaya talaga ako ng kasama talaga babae. Na kasama mong katabi matulog, tapos sabay yung nag-ASEX kayo, ganyan. So, yun. Minsan nga, sinusulit ko na sa isang gabi, tinatatlo ko na o 4 Kasi, any time of the day, kung magbago isip niya, at least nakarami ka, diba? Yun yung yun kasi yung rationale ko. Masyado ako logical na, yung logic ko masyadong simple talaga siya. Walang halong biro. Tsaka yung, nung meron pa nga ganito, unang labas, diba, niyaya ko na. Tinanong, seryoso ka ba? Kasi nagulat sila dahil yun agad yung inaano ko. Pero gas-gas na to maraming lalaki na gumagawa nito na Sabi ko, oo, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? O di sumama. Ganun yun. Tsaka ngayon, alam na ng babae yan Once na sumama siya sa'yo na kayong dalawa lang, expected na nila yan na may mangyayari. Kaya sinabi ko, yung mapalabas sila, yun yung mahirap na part. Pero, ang magpe-play dyan, yung walang game itsura mo lang talaga diba, sinabi ko na yan nung nakaraan na now, makachat mo siya, tapos niyaya mo lumabas. Huwag ka magsasayang ng oras yung chat ng ilang linggo, ganun, di ubra yun. Yayain mo lumabas, tapos nagkita na kayo personal. Iba pa yun. Ganun pagdadaanan mo, promise. Iba pa yun. Diba kung nagkita na kayo sa personal. Ano pa yun? Iba pa yun. Merong wala nang kasunod. May chance na wala nang kasunod. Tsaka hindi siya sasama kasi yung expectation niya hindi na meet. Sinabi ko nga sa iyo na na 6 seconds lang ang kailangan ng babae. 6 seconds lang ang kailangan ng babae. At alam na niya yun sa unang kita pa lang kung makikipag-SEX siya sa'yo o hindi. So, yun. Yun talaga. Wala talaga ganong game. Manamit ka lang na maayos, presentable, bagong gupit. Tsaka, kahit wala kang pabango mukha mo talaga magdadala. Kasi ako, hindi ako nagpapabango. Promise, alcohol lang talaga. Nagdi-deodorant ba ako? Hindi, alcohol lang. Nilalagay ko alcohol lang talaga. Yung alcohol spray, yun lang. Ini-spray ko lang yun sa leeg ko, sa kilikili ko, yun lang.
Walang ibang game na ano, hindi mo kailangan ng pabango, hindi mo kailangan mamigay, kahit kumain lang kayo sa fast food tapos diretso mot-mot, yun lang. Yun lang yung ano nyo. Tapos, lagi mong iisipin parate yung sarili mo. Yung sarili mo. Gusto nila yun eh. Na ano eh, na makasarili ka. So, paano pa? Paano? Yun lang siguro ma-share ko ngayon. Na mga strategy. O sige, peace.